Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kumbayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Ayon kay San Juan, chapter 7, verse 40. Maraming tao ang nakarinig sa sinabing iyon ni Jesus. At sinabi ng ilan sa kanila, siya na nga ang propeta na hinihintay natin. Sinabi naman ng iba, siya na nga ang Kristo. Pero may nagsabi rin, hindi siya ang Kristo dahil hindi maaaring manggagaling ang Kristo sa Galilea. So ayan po, no? Kung mapansin nyo, nagtatalo-talo sila, yung mga alagad dito. Pagkatapos mangaral ng Panginoong Jesus, may nagsasabing, yan ang Kristo. Diba? Sabi nila, pinipilit ng iba. Yung mga naniniwala sa kanya. Yung iba naman, hindi yan. Hindi pa nakasulat, no? Sa banal na kasulatan, manggagaling yan sa Bethlehem. Sabi, hindi naman nila nakita, no? Nung isinilang ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ng iba, bakit nanggaling yan sa ano? Bakit nandito yan sa Galilea? So, nagtatalo-talo sila. So, isa lang po ibig sabihin nito, kung wala silang unity. No? Wala po silang unity. Yung iba, naniniwala kay Kristo. So dito, dapat kung follower ka ni Papa Jesus, dapat po hindi ka neutral. No, dapat may paninindigan ka. Kumbaga, tatayuan mo ang ating Panginoong Jesus. Hindi pwede yung wala ka lang pakialam, no? Kasi po, nangyayari yan, no? Even sa ating mga pamilya. Marami rin mga magugulong pamilya, lalo na pag may mga usapin sa problema o kaya sa financial. Merong sasabihin, wala akong pakialam yun, bahala sila dyan. Total, malayo naman ako, di ba? Sila lang naman yun, nasa probinsya. Kumbaga, hindi ka na-involve, hindi ka na nakikipag-involve sa mga problema ng pamilya. Kumbaga, wala kang malasakit, no? Sa mga pamilya. Kaya nagkakagulo po. Yung may mga malasakit lang, ang nagpapakita ng pagmamahal at obligasyon. Ganon din po sa mga ibang organization. Alam naman natin pag malalaking grupo o kahit hindi masyado, marami rin nagtatalo-talo. Maraming mga usap-usapin, no? Maraming mga inggitan, maraming mga kawayan. So marami po, no? Marami magulo talaga. Even sa panahon natin ngayon sa ating bansa, no, nagkakahati-hati tayo dahil lang din sa politika. Pero siyempre, pagpanik ka sa ating Panginoong Jesus, kailangan ay manindigan ka. Kung magkukumit ka sa Kanya, ay kailangan handa ka rin. Dahil marami ang babatikos din sa iyo. Di ba? Kaya nga tayo ngayon, ang dami nating reliyon, ang dami nating organization, lahat nagtatalo-talo. Lalo na po sa ating mga Katoliko, napakarami po natin. Almost 80% o 90% na, hindi ako nagkakamali ang populasyon dito sa Pilipinas. Subalit yung iba ay sa Katoliko lang. Basta lang sila nabinyagan, tinawag na Katoliko, okay na. Pero wala silang obligasyon, hindi sila nagsisimba, wala silang pakialam sa simbahan, kumbaga sarili lang nila, basta lang nasabing Katoliko sila. Di ba? So kung Katoliko po tayo, kailangan na committed po tayo sa mga activity rin, no? Yung nagsisimba tayo kada linggo, nagdarasal, o kung ano pa mang okasyon na meron ang ating simbahan. Kaya dapat po, no, tayong lahat, ang desisyon natin, no, sa ating sarili, kailangan po ay lagi tayong manindigan. Hindi po pwede po yung wala tayong paninindigan. Yung neutral ka lang ba? Wala po, no? Kailangan talaga i-commit natin ang ating sarili. Di ba? At marami kang, dapat nakahanda ka rin dahil marami kang makakaaway. Yun nga, yung babati ko sa iyo kapag pumanig at nag-commit ka sa ating Panginoong Jesus, di ba? Kaya kung pipiliin mo ang ating Panginoong Jesus, dapat handa ka. At tayo, siyempre, pinili natin ang ating Panginoong Jesus. Handa tayo na batikusin, may kaaway, okay lang.
Dahil naniniwala po tayo ng ating Panginoong Yesus ay totoong tao at totoong Diyos. Di ba? Kaya yan po ang ating ilagay sa ating puso at isipan. Lalo na tayong mga Katoliko, no? Talagang yan po ang paniniwala natin. Simula't simula pa mula nung naitayo ang simbahang Katoliko, no? Way back kay St. Peter doon sa Vatican na magpasa hanggang ngayon. Yan po ang paniniwala natin. Kaya lahat po, no? Kailangan committed tayo sa pamilya natin, magkaroon man ng problema, kailangan tumutulong din po tayo kung anong kaya natin. Kung wala kang financial, kung anong pwede mong gawing malasakit sa pamilya, tumulong ka. Ganoon din sa organization, no? Huwag ka nang dadagdag pa sa mga kaguluhan. Ayahan na lang nila. Kaya dapat po, no? Maging maprinsipyo po tayo, lalo na pagdating sa ating Panginoong Yesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, magulo, financial, salat, at kalusugan, maraming iniinda na sakit. Sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung hindi maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, bless niyo po ang kapatid naming nanonood po sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman at lahat po ng may iniindang sakit sa kanilang katawan, ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin, basta't kami manalig at manampalataya sa iyo. At ganoon din po sa pamilyang nagtatalo-talo o nagkakagulo-gulo, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na manindigan para sa inyo, Panginoong Yesus, at magmalasakit at magmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po, Lord, yung mga walang-wala po namin mga kapatid. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam, pinoproblema po kung papaano nila iraraos ang kanilang pamilya. Gabahin niyo po sila. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos. Espiritu Santo. Thank you very much po.